Alam nyo, ito pong public service natin, may magaganda pong advice tayo maririnig sa, of course, anywhere. May mga self-help books, pero tayo po ay kumukuha ng wisdom sa salita ng Diyos. Ang ating letter sender today, tago natin sa pangalang Dave. Yan, basahin ko yung sulat niya. Perfect mornings, Pastor. Sumulat po ako para i-share ang personal kong buhay, pati na rin po ang love life ko. Mid-30s na po ako, may maayos na trabaho at kaunting ipon. Nabubuhay po ako mag-isa sa Maynila. Halos 9 years na po ako rito. Malayo sa mga magulang ko na nasa probinsya, pero kapag may pagkakataon, bumibisit na naman po ako sa kanila. Sadyang ang dami lang po kasing ginagawa sa akin trabaho sa IT company. Malungkot pong mag-isa. Malayo sa pamilya, mga nakalakhang ko mga kaibigan. Sa trabaho naman po may nakakausap ako pero hindi po kasing lalim ng friendship namin ng mga kababata ko sa probinsya. Kaya masasabi kong parang mag-isa lang talaga ako sa buhay dito sa Maynila. Kapag nalulungkot po ako, may problema, alam niyo yon. Ayoko naman sabihin kay nanay at tatay, baka po kasi mag-alala sila. Yung dalawa ko naman pong kapatid, may mga kanya-kanya na rin pong pamilya. Hanggang sa nakilala ko ang taong mas magpapasaya sa akin. Hindi na po boring ang buhay ko sa kanila, sa Maynila, simula nang makilala ko si Lizelle. Dati po kasi trabaho, bahay lang ako. Hindi ko rin po kasi ako mahilig gumala na mag-isa. Nakilala ko po si Lizelle sa isang dating app. Sinubukan ko lang po isang araw. Madali kami nagkapalagay ng loob. Alam niyo po yun, pakiramdam na parang matagal na kami magkakilala. At saka po sa tahimik kong ito, hindi ko alam bakit hindi nauubos mga kwento naming dalawa. Niligawan ko po siya at agad naman niya akong sinagot. Ngayon po, maglilimang taon na po kami sa relasyon. Napag-uusapan na namin ng kasal pero wala pa po sa plano namin. Mahirap po kasi ang buhay, kaya gusto namin mag-ipon kaya bago pumasok sa buhay mag-asawa. Si Lizelle po ang nagbigay ng kulay sa mundo kong malungkot. Lagi po kami magkasama, kakain sabay-sabay, uuwi ng bahay, mamamasyal, manonood ng movies, pupunta sa concert. Halos buong araw din kaming magka-chat. Kaya lang po, nito lang parang nakakaramdam po ako ng pagsasawa. Tinatamad na akong gawin minsan yung mga bagay na lagi naming ginagawa. Minsan nakikita ko yung chat niya pero hindi ako nagre-reply. Kapag tumatawag po siya, minsan sabihin ko po, busy ako. Kahit di naman talaga. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Umaabot na rin ako, Pastor, sa micro-cheating kung tawagin. Nakakaisip po ako magtaksil. Tumitingin sa Facebook na ibang babae. May mga kachat ako sa opisina na ibang babae na alam ko sa sarili kong parang may mali siya na. Nagigilty po ako. Pero ayoko pong maghiwalay kami. Bukod sa tagal ng pinagsamahan namin, ang dami na rin naming pinagdaanan. Saka siya po nakasama ko sa mga panahon na nalulungkot ako mag-isa. Iniisip ko po kung masyado ba akong naging dependent sa kanya o natatakot po ako makipaghiwalay kasi isa't isa na umikot ang mundo namin. Kaso, hindi po ba nagiging unfair? Nagdadasal po ako sa Diyos kaso hindi ko po alam kung paano kukuhain ang sagot mula sa kanya sa kung anong dapat kong gawin. Ano po bang dapat kong gawin, Pastor? Yan. Talamang si Kuya Dave, pinapahirapan ng pastor sa kanyang pinagdadaanan. I don't know, baka nakaka-relate po kayo kay Kuya Dave. Pero yung pinagdadaanan mo, Dave, hindi naman siya kakaiba. I think normal siya pagka pinapatagal ang relationship. As a pastor, hindi ako naniniwala sa matagal na relationship. Abutin ng 5 years to 10 years. Unang-una, baka magkasala pa kayo. Di ba? Pag nag-sex outside of marriage, hindi maganda yan. It's under a curse. Kasi po, yung blessing ng Diyos is in the boundaries of marriage. Kaya ako, pag sinasabi ko sa lalaki, mahal mo ba? Nakikita mo ba yung sarili mo na to spend the rest of your life with her? Go for it. Pastor, hindi pa kami prepare. Mahal na magpakasal. Alam mo, kahit sa fast food chain lang, kakasal ko kayo, isang function room lang, di ba? It's not about the amount, it's about the heart, right? So, again, una kong gusto sabihin sa'yo, hindi na wala yung pag-ibig, okay? Ang ginawa mo lang, baka lang unguarded yung heart mo. Kasi kung magiging honest ka, Dave,
hindi ka nawala ng pagmamahal. Naging kampante ka lang, hindi mo nabantayan yung puso mo. Kaya sabi sa Bible, above all else, guard your heart. Yung nararamdaman mong sawa, tamad mag-reply, tumitingin sa iba, hindi yan biglang nangyari, Dave. Unti-unti yung pumasok dahil hindi mo nabantayan. Alam nyo kasi, sa mga nanonood din, ang love, hindi lang yan emotion, hindi lang yan feeling. It's a decision. It's a daily choice. Every day, inaalagaan mo siya parang halaman. Dinidiligan mo siya araw-araw. Hindi naman pwede yung halaman, Dave. Diligin mo ng 3 drum ng tubig and then after 3 months mo na balikan. Hindi, mamamatay yun. Alright? So parang halaman, nurture yung love and then eventually, makikita mo, nagpo-flourish na siya. Kaya, yung sinabi mo, nagsawa na, ayoko na, hindi ko alam kung yan ay byproduct ng sobrang tagal na. Pero, I guess, mannourish pa yan. Yung sinasabi mong micro-cheating, simula na yan ng pagtataksil. In fact, I'll be clear, but gentle sa'yo. Yung ginagawa mo ngayon, mali na. Okay? Sa Matthew 5:28, anyone who looks at women lustfully has already committed adultery. Ang tindi na to, ha? Sa Matthew 5:28, itinaas ni Jesus ang standard when you look at women. Okay? Hindi pa physical pero may direction na. You see, fornication or adultery, kasi sex outside of marriage is adultery. Sex before marriage is fornication. Okay? Adultery happens in the head before it happens in the bed. Taray, di ba? Naisip mo na yan, pinagpantasyaan mo, kaya nangyari yung hindi dapat mangyari. So wake up call. Hindi ka naglalaro dito, Dave, kasi we're talking of emotions. We're talking of feelings. We're talking of investment in terms of relationship. Okay? So ngayon, yung masasabi yung micro cheating, nagsimula sa maliit, lalaki yan. Yung sunog, nagsimula yan sa spark. Yung hindi mapigil na forest fire, nagsimula yan sa isang yosi lang na tinapon. Okay? Kaya yan, parang anay, sisirain yan yung buong bahay pag hindi mo inaddress yan. Hindi mo deserve lokohin si Lizelle. Pero hindi rin niya deserve lokohin mo siya. Right? So, wag na lang kayo maglokohan. Okay? So, number 3, balikan mo. Balikan mo yung dati yung ginagawa. Kasi tinan mo, love ba or loneliness ba yan? Okay? Napaka-honest yung sinabi mo na siya ang nagbibigay ng kulay sa malungkot kong buhay. Di ba? Nagra-rhyme pa yung sinabi mo. Itong kailangan mong tanungin, minahal mo ba siya o naging sandalan mo lang siya nung lonely ka? Parang user-friendly, dating mo naman dyan, Dave. Pero tingin ko 5 taon. Medyo matagal to, ha? Kung na-realize mong dependent ka lang sa kanya, baka hindi dapat umabot ng ganito. So I believe na mahal mo naman tong si Lizelle. And the Bible says, it's not good for man to be alone. Kailangan natin ng katuwang sa buhay. I'm not saying kung single ka, incomplete ka. Alright? May mga tao talagang called sa blessed singleness. Pero pag nakakita ka ng kapartner, the Bible says, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Pag nakahanap ka ng kapartner sa buhay, Dave, yan ay pabor sa Diyos. Pabor galing sa Diyos, rather. Yan ay something that's good galing sa Diyos. Kaya, Dave, ang advice ko lang sa'yo, right? I-include nyo si God sa picture sa relationship nyo. Hindi dapat na sa Kanya umiikot ang mundo mo. Hindi dapat na sa Kanya umiikot ang buhay mo. Dapat kay God yon. Kayong dalawa, parang triangle yan. Okay? Parang triangle. Ikaw to Dave, ikaw to Lizelle, si God nasa gitna. Ikaw, everyday, ang choice mo, how can I get closer to God? Okay? Paano ko mapapalapit sa Diyos? Si Lizelle naman, paano ko mapapalapit sa Diyos? And then in doing so, kayong dalawa nagiging malapit sa isa't isa. Hindi ang goal, paano tayo malapit sa isa't isa tapos walang God sa picture? No. God is in the center, siya nasa top, kayo nasa dalawang ilalim. Lapit ka kay Lord Lizelle, lapit ka kay Lord Dave. Eventually, tatlo na tayo rito. Kaya marami kong gusto sabihin sa'yo, Dave, na I hope the listeners can relate to as well. So, nandito yung una ko sa yung advice, Dave. Putulin mo ang source ng temptation.
if you want this relationship to go deeper, if you want this relationship to bloom to the next level, which is of course marriage, putulin mo ang mga source ng temptasyon. Iwasan mo yung ka-flirt mo dyan sa office, wag mo nang i-chat, mag-set ka ng boundaries when it comes to opposite sex. Okay? Hindi mo kayang labanan ng tukso kung nilalapit mo yung sarili mo dito. Okay? So, simple lang yan eh. Nilalabanan mo kunyari alak, alcoholism, huwag kang tumambay sa bar. Same thing. Gusto mong maging pure ang relationship nyo ni Lizelle, huwag kang makipag-flirt sa iba. Pastor, text lang naman, chat lang. Naku, dyan nagsisimula yan yung kumain ka na ba? Yan, yari tayo dyan. Anong kasunod nung kumain ka na ba? Ingat. Ingat pag uwi, di ba? And then susunod, Mua. Yan, patay. Naku po, ayan na. And then ang sagot mo naman, chup. Yun tayo. Ayan, diba? May sound effect pa si Derek. Kaya mag-ingat tayo. Guys, makinig kayo ha. Mag-ingat tayo dahil yung mga maliliit na bagay na yan na tinotolerate mo, eventually kakainin ka ng buhay niyan. So putulin ang mga temptasyon. Number 2, ayusin ang sarili mo bago ang relasyon. Ano yung sabihin nun? Hindi naman, tingin ko kumakausap ko si Lizelle. Kasi sabi mo si Lizelle, ginagawa pa rin yung dati yung ginagawa. Sabihin, nag-chat pa rin siya sa'yo, nag-e-effort siya. Tanongin mo sarili mo, bakit ba ako nagsasawa? Nabe-burnout ka ba? Nasasakal ka ba sa relationship? May routine fatigue ka ba na tinatawag? Minsan hindi relasyon ang problema, ikaw mismo. Physically pagod ka. Baka naman pag sinabi mo kay Lizelle, honey, ngayong weekend lang gusto ko umuwing probinsya. Magre-recharge lang ako. So, alam mo yun, sabihin mo lang, ayusin mo yung sarili mo. Baka sobrang masyado ka maraming ginajuggle. Pamilya, okay, provision sa pamilya sa probinsya, yung problema sa IT company na trabaho mo. Tapos may love life ka pa. Kasi dati sabi mo, wala kang love life, ang lungkot ng buhay mo. Tapos nagkaroon ng kulay yung buhay mo, si Lizelle dumating. So, ngayon bigla si Lizelle parang dating, nanggugulo sa buhay mo. So, check mo rin, Dave, yung iyong sarili. So, ayusin mo yung personal mo. Thirdly, maging honest sa tamang paraan. Hindi lahat ng detalye kailangan sabihin agad, pero kausapin mo si Ate Lizelle. Okay, maging open ka. Okay, huwag kang parang dinededma mo lang. Tapos pag tinanong ka, okay ka ba? Okay naman ako. Okay naman ako. Hindi, okay ako. Inantok lang ako kanina. No, maging open ka kay Lizelle sa iyong nararamdaman. Kasi baka may maitulong siya. Or kung hindi nyo maayos dalawa, baka kailangan nyo ng third party. Hindi yung third party na nakapanggulo sa marriage. Kailangan nyo ng mentor, kailangan nyo ng counselor, whether kung pastor yan, kailangan nyo na magka-counsel sa inyo. Kasi kung papasok ka sa kasal, eventually, ganyan ang puso mo, Diyos ko po, baka mag-end lang kayo sa hiwalayan. Okay? I-fix mo muna yung sarili mo. Okay? Marriage does not fix temptation. Ayusin mo muna, hindi pa huli ang lahat. Pwede kang bumalik, pwede mong piliin ulit si Lizelle, pwede mong ayusin yung puso mo, pero kailangan mo magdesisyon. Kasi ang gusto ko lang encourage sa'yo, Dave, kung ganyang 5 taon na kayong tumagal, I think it's worth bringing it to the next level. Yung marriage na tinatawag. It's hard, but God knows your heart. Kaya mo yan. Malalabanan mo yan because I do believe na si Lord may grace sa mga taong lumalapit sa Kanya. Amen? So, sana makausap ko lang si Lizelle, pero of course, that's another story. Baka siya naman mag-letter sender dito. Baka kasi of course, it takes 2 to tango. Baka meron din siyang partisipasyon.